Ano naman yung mga siguro ginawa mong mali noon? Yung ego yung nagdi-dictate sa akin. Siningil ako eh. Paano? Eventually, doon ko na-realize there's one night sa ICU na pinapaliguan ako ng nurse. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng chance, don't let me die this way. Sa tingin mo, bakit ka mas pinapakinggan ng tao kaysa sa gobyerno? Hindi ko sinadya. Maybe through my comedy, mas mabibigay ko yung truth. But please, habang tumatawa ka, mag-isip ka rin. Sa likod ng lahat ng views at content, ano yung paninindigan mo na hindi mo kayang ibenta kahit magkano hindi mo ipapalit? Hindi ko ibebenta yung palayaan ko magsalita. Ayoko magpagamit. Bago ang tagumpay, may kwentong di mo alam. Pera at buhay, ito ang tunay na usapan. Okay mga kaipunaryo, sa panahon ngayon, sino ba talaga ang nagdidikta ng opinion mo? Politiko, media, o tinatawag na content creators? Pero itong panauhin po natin, hindi siya politiko pero may impluensya. Pag pinapakinggan mo siya, sabihin mo talaga, may tama talaga siya eh. Isang content creator na ginawang komedya ang realidad at ginawang reality check ang comedy. Tanong, naaliw ka ba o tinatamaan ka sa katotohanan? So wag na natin patagalin, let us welcome the one and only Mr. Jack Logan! Yes! Ay Kuya Jack! Isang karangalan ng ma-interview ng isang dakilang chingkitan. Oo, huwag mo sabing alamat ha, buhay pa ako. Let's talk about muna yung Jack Logan ang pangalan. Saan ba nagsimula to? Kasi hindi naman yan tunay mong pangalan eh. Hindi. My real name is CJ Santos. Okay. My Jack Logan name is my DJ name nung nagra-radyo pa ako. DJ ka? DJ ako before. And yung Jack Logan na page is actually a page kung saan nakikita yung mga interviews ko with the bands. We talk about music, yung mga kalokohan namin sa studio before. And then I retired last 2018. So when I decided na parang, so long DJing, then lumipat na ako sa advertising. So along the way, parang nakita ko, parang there's something here. I kind of like miss the Jack Logan persona. Na parang gusto ko siyang balikan, hinahanap-hanap siya ng, alam mo na, minsan kasi pag nandun ka sa ganung career and then lilipat ka parang, gusto ko siyang makita ulit. So I've kind of like, nauuso ang YouTube. So, yeah, sige, gawa tayo ulit. Balikan natin si Jack Logan ulit. But this time, let's make him cool. Cool na ako, nakashade ka. Nakashade ka nga ngayon kahit na nasa... Yeah, let's make him parang tropa mo lang o barkada mo lang sa kanto na dating. So, yung Jack na pangalan, galing kay... Jack Sparrow. Die-hard fan ako ni Johnny Depp. And Logan comes from Wolverine. Wolverine. Yes. Akala ka namin kamag-anak mo si Mark eh. Ay, Kuya Mark, mabuhay ka. Hi, Sir Mark. Hello. So, honest, hindi pa alam ng tao yan. Si CJ, isang direktor, manunulat, ano pa? Editor, advertising. Meron din akong sarili kong production company. Tumatanggap din ako ng labada tuwing linggo. Siyempre naman, talaga mahigpit ang pangailangan. Pero yun nga, you have so much accomplishment. Pero bago ka nakilala, ano yung mga pinakamabigat na mga struggles na halos na sumuko ka? Maraming times na kinwestiyon ko yung sarili ko. Nasa tamang landas pa ba ako? Tama ba tong ginagawa ko? Kasi hindi na siya nagbibigay ng some sort of reward or compensation. I'm a family man. Mayroon ako 3 anak. And dumating na ako sa point na, okay, mangungutang muna kami. So, may mga times na gano'n na dumating kami sa point na, tama ba tong career ko? Mag-call center kaya ako? Or, yeah, or magtrabaho kaya akong clerk? Or kahit anong pwedeng gawin para kumita kami. Or, I'm gonna push for this career na alam kong kaya kong gawin, kaya kong panindigan, pero mahaba yung process. Pero, kailan yun? Mga 2013, 2012. So, maraming racket na parang, sige, para kumita. Sige, mag-graphic designer muna ako. Gawa muna ako ng website. So, ginawa mo lahat talaga? Yeah, oo. Yung grind na ganon. And pag naiisip ko siya ngayon, it's worth it na journey. Yeah. Kailan mo sabihin na na-discover mo, ito na pala yung landas ko. Ito na ang purpose ko. When I hit my first viral video sa Jack Logan page, Okay. it was actually an overnight thing. Kalalabas ko lang ng Philippine Heart Center dahil inatake ako nun eh. So I was 10 days on ICU. And then, paglabas ko, nasa restaurant kami, kukwentuhan kami ng friend ko. Sabi niya, gawan mo nga to ng commentary. So, Political to? no, it was not. It is a Chinese sperm extractor machine.
So, it's a Chinese-made invention, sperm extracting machine. You put your thing in and the machine will do the rest. Yeah. So, I kind of like, gawa ko siya ng commentary. Sabi, gawa mo ng commentary to, ganyan-ganyan. Sabi ko, okay, sige. So, kind of make it fun. Tapos, anong tatawag natin dito? You remember ATM, di ba? Automated teller machine. You put the card in, you get the cash, right? Yeah. So, sabi ko, ATM din. ATM, sabi ko, oh, how about automated pempe machine? Oo. So that video made me an overnight viral sensation. So doon ko nakita na may boses ako. Oh. Kaya ko mag-joke. Oh. Corny pero nakakatawa, pero may konting sipa. Sige, dito tayo pumunta. So yun yung parang na-realize ko na okay, may something dito sa ginagawa ko. Wala pang pera at the time. Hindi pa siya nagre-reward. At saka wala monetization. na. Wala pang monetization pero mayroon ng hook eh. Yeah. So yun. So nagkaroon ka ng confidence. So ano naman yung mga siguro ginawa mong mali noon, 'di ba? In your journey also na ayaw mong maulit ng mga followers mo. Masyado ko mayabang before. Maigo ko, sir eh. I think yun yung ginawa ko before na parang yung ego yung nagdi-dictate sa akin. Yung kumbaga parang pag gusto ko. Regardless, wala akong pakialam sa opinion mo. Wala akong pakialam kung may moralidad ba tong ginagawa ko. Basta gusto ko. Ganun ako before. And ayoko siyang maranasan ng iba kasi I would say, siningil ako eh. Paano? Eventually, dahil inatake ako sa puso, doon ko na-realize there's one night sa ICU na pinapaliguan ako ng nurse. And then, kasi sa ICU, marami kayo eh. There are like 10 beds there na kurtina lang yung division. Pagdating ng alas 9, lahat po ng bantay, labas na po. Then, bubuksan lahat ng curtain. And you will see my classmates there sa ICU. Yung isa may trend dito, yung isa triple bypass. I was there looking at my bedmates sa ICU and doon ko na-realize na parang hindi ako pwedeng magpatalo eh. Ayokong ito yung ending ko. Ayoko yon. So kumbaga, I really prayed that night. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo pa ako ng chance, don't let me die this way. And if you give me a fighting chance, gagalingan ko. So that changed my ugali eventually. So I became more calm. Yeah, so parang nakita natin na talagang life is so fragile, no? Yes, oo. At saka yung perspektibo mo na dating siguro marami kang gustong patunayan. Pero nung moment na yun, ang mahalaga sa'yo, mabuhay. Yes. And ngayon ko lang siya na-realize when you're saying that. Kasi at that time, sobrang driven na wala akong pakialam sa day off, walang holiday, natatrabaho ko, kahit Noche Buena, nagsusulat ako, because I wanted to prove something. Kasi nadaanan ko yung hirap eh. Nadaanan ko yung people are looking down sa akin. Oo. And nandun ako sa point na parang hindi ako magpapatalo. But along the way, yung health na yung naningil. And doon ko na-realize na parang, okay, medyo kalmahan natin, kasi baka mamaya it will lead to something worse. And I was looking at my wife and my kid nung time na yung bata pa, na nasa grade school pa lang. And parang, no. Parang doon ko siya naisip na pinaliliguan na ako ng nurse na tuloy luha ko and parang, oh my God, I'm getting emotional. Sabi ko, nagdadasal ako, hindi ako religious na tao. Hindi ako palasimba na tao, but that night, I really prayed na sabi ko, bigyan mo ng health, put me back sa drive ko, and I promise gagalingan ko. Oh my God, na-emotional ako sa show mo. Na-emotional ako sa show mo. Ganyan lang ito nangyari. My God, di ko itong ginagawa sa video ko, ha. Buti na lang naka-shades ako. Oh. Yeah. Well, ramdam na ramdam kita. Yung content mo kasi it's about satire. Pero naniniwala ka sa sinasabi mo. Responsibility is very important in producing content. O may pagkakataon ka ba naisip na baka mali ang masabi mo, mali ang impluensya mo? Meron bang ganon? Meron. Maraming beses. Kasi hindi porket satire ang show mo Irresponsible ka. is tatanggalin mo yung responsibilidad. Oo. Sometimes, kasi kapag nagsalita ka ng satire or say comedy, kailangan panindigan mo yan eh. Hindi porket, hindi kasi may freedom of speech. Lahat ng gusto ko sasabihin ko. No. Satire, it's an art. It's a comedy, but there should be a responsibility there. Kasi kada word na bibitawan mo, kailangan kaya mong panindigan yun. Bigyan mo kami ng sample. Well, when I speak about the corrupt officials, when I speak about them, hindi ko kailangan mag-drop ng names just to say na, galit ako kay ganito, galit ako kay ganyan. Loko-loko to, loko-loko yan. Mas gusto kong ipakita yung buong picture eh, na ito yung nangyayari ngayon. Without me telling kung saang kulay ka or saang division or saang partido ka, ito yung nangyayari sa lipunan ngayon sa katitindig. And for me kasi, yun yung
naging parang core ng show ko na gusto ko sila na yung kumuha ng realization. Yeah. Talking about yun nga, yung paninindigan. Saan ka humuhugot talaga? Sa freedom of expression or accountability? Kasi sir, it goes hand in hand eh. Hindi pwede kasing ito lang ang pipiliin mo eh. For me, freedom of expression and accountability, it goes hand in hand. Hindi pwedeng sabihin mo lang lahat ng gusto mong sabihin nang hindi mo kayang panindigan. Another example is, kunyari, nagbitaw ka ng mga ideas or thoughts just because gusto mo ng views. Just because gusto mong maraming mag-click at maraming mag-share. Uso ngayon sa social media. Ayun, yun eh. tawag na viral jacking, di ba? Yeah, and rage bait. Oo nga. Kasi pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin eh. But eventually, you will ask yourself, okay, para saan ba tong ginagawa ko? Para sa views o para mas may matutunan sila? Jack kasi may philosophy kasing umiikot na sinasabi, good publicity and bad publicity is still publicity. Kay Michael Jackson lang nagwo-work yan eh. Paliwanag mo. I'm sorry kasi nagsimula yan kay Michael Jackson eh. Yung sinabi niya, bad publicity, it's still publicity. But you are Michael Jackson. Oo. You're the greatest entertainer of all time. It doesn't appeal to a regular content creator na gagawa ng bad publicity just to get hits. Kasi at the end of the day, people will judge you dyan sa ginawa mo eh. I can say or I can create rage bait videos and earn money from it. Kaya kong gumawa ng kalokohan na magsisinungaling ako, gagawa ko ng intriga, gagawa ko ng mga fake news just to get money from it. But along the way, lalaki yung mga anak ko. Oh. May makikilala kaibigan yan. Tatay mo, peddler ng fake news eh. Tatay mo, ano yan eh, nagpapakalat ng kalokohan yan tatay mo. Tatay mo, hindi magandang halimbawa yan. Ayokong dali ng anak ko yun. I would rather be a trying hard comedian, at least sabihin nila, tatay mo komedyante. Yung legacy na iiwan mo kasi, yun yung gusto kong ipabaon. Yeah. Guys, if you're out there and you're listening right now, you are a new content creator. Ako, I've been in content creation for 19 years. Oh my God, yes. Ikaw? 2018, so 8 years? Ako, 19 na eh. Kaya parang ako hindi ko magets yun eh. Oo. Lalo na yung gumagawa sila ng mga videos tapos sinisiraan nila yung mga... Hindi ko magets yung kung bakit. At hindi ko rin magets kung bakit pinapanood minsan. Oo. Kasi kapag binenta mo ang boses mo, instrumento ka na lang. Hindi ka na creator. Para sa akin, yun yung bagay na pinakamahalaga is yung boses ko. The moment na yung boses ko, binenta ko para sa ideology ng iba, para kumita. But at the end of the day, hindi ko titignan yung legacy ko bilang magaling na manunulat or mahusay na public speaker. Makikita ko ang sarili ko na instrumento lang ng ibang Yeah. tao. I think yun yung kailangan ng bansa natin ngayon eh, na magkaroon ng morality when it comes to content creation, because being a content creator equals influence. Yes. Regardless, kahit 200 lang ang follower mo, influence yan eh. May manonood sa'yo, may makikinig sa'yo, and that's influence. If you're able to influence 1 or 3 people na sasabihin, oo, tama yung ginawa niya, gayahin ko nga. Kaya pag sinabi mo content creator is influence, synonymous siya eh. Good ka na lang na content creator or bad ka. And FYI, no, ito lang, I hope you understand, no? Lahat tayo nagkakamali. Diba? Kahit ako, nagkakamali ako eh. Kung ikaw ay tumanggap ng, yun nga, binenta mo nga yung boses, pero na-realize mo na mali, pwede ka naman humingi ng dispensa sa mga followers mo. Of course. Na hindi mo na siya uulitin. Oo. At mapagpatawad ang mga Pilipino. Oo naman, okay, oo naman. We're not trying to, napaka-banal nyo naman, bakit di ba kayo? Hindi, lahat tayo nagkakamali. Pero yun nga, ang tanong, pag alam mo ng mali, itutuloy mo pa ba o hindi? So, ito yung next na tanong ko. Sa tingin mo, bakit ka mas pinapakinggan ng tao kaysa sa gobyerno? Hindi ko sinadya na mas pakinggan nila ako. Naisip ko kasi na maybe through my comedy, mas mabibigay ko yung truth. Ganito kasi yan, sir. Kapag nagpatawa ka at tumawa yung nakikinig sa'yo, bababa ang depensa niyan eh. Tama. Kasi tumawa sila eh. Yes. Pag bumaba ang depensa niyan, pwede mong itusok ngayon yung katotohanan sa kanila. Tama. Rather than bigyan mo sila ng hard truth, didepensa agad yan. So, maybe yun yung reason kung bakit mas napapakinggan nila ako. And because walang kulay yung sinasabi ko. Wala kang pinapanigan na kulay. Ayoko kasi, sir eh. I would rather see my comment section na nagrarambulan yung pink, dilaw, loyalist, DDS sa comment section, because that's democracy. Yan, sila na bahala, di ba? Kayo bahala. Don't get me wrong, I have my own political Pero views. personal lang yun. Oo. Hindi mo nilalabas, di ba?
Okay, I would say I'm a reformist. Hmm. I believe matatapos natin ang kahirapan Pag kung may i-reform pagbabago. natin ang sistema. Tama, pagbabago. Yeah, that's not being dilaw or green or loyalist or pink. No. Mas gusto kong pakinggan yung tao kesa yung mga partido. So, ikaw ba nakapagtapos? Hindi. Saan mo nakukuha itong parang kulot na utak ngayon? Hindi kasi, honestly, kung napapakinggan mo si Joy Sobel, grabe, pag nagkomentaryo niya, inaabangan ko yan. So, parang nakikita ko yung pagkomentaryo mo na parang sa comedy and satire type nga. Saan ang gagaling yan, yung mga ideas mo? Well, I read. That's one. I read the news. I go to comment section. Ginagawa kong pleasure. Binabasa ko paano sila magbardagulan, paano sila mag-away. Oo. And then from there, i-merge ko yung sarili kong idea na, okay, what if ganito ang nangyayari? What if ganito ang ginawa natin? For example, ayuda. Not everybody gets ayuda. Ang binibigyan ng ayuda, yung mga Laylayan. lowest of the Yeah. poor. Don't get me wrong. There's no problem in giving ayuda and helping the poor. Kailangan nila eh. Kailangan nila eh. Pero, we've been doing this for years. Decades even. Isa sa pinakamalaking chunk ng national budget natin is ayuda eh. Bakit hindi tayo gumawa ng trabaho? Bakit hindi tayo gumawa ng long-term solution rather than, eto 1,000, balikan mo na lang kami pag wala ka ng pera. An ordinary tricycle driver will understand my narrative eh. An ordinary tindera sa sari-sari store will understand where I'm coming from. Kasi hindi lahat nabibigyan ng ayuda. Maraming middle class or employees, blue-collar jobs, nagbabayad ng tax, kinakaltasan, mandatory sa payslip nila, tinatanggalan ng pera yan ng gobyerno at wala silang magawa. And then napupunta sa ganito. Hindi ko sinasabing wag mong bigyan ng pera ang may hirap. Tama lang na tulungan natin sila. Pero hindi pwedeng tutulungan natin sila sa, ito 5,000, balikan ka namin after 1 year. Alam mo, ito lang, kung susuriin natin ng mas malaliman lang talaga, bigyan natin ng matalinong talakayan, you cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Amen. Diba? Yan ang una. At the same time, tama ka na kailangan tulungan, pero hindi pwedeng i-enable. Kasi iba yung enabling sa empowerment. Mamaya pag-usapan natin ng konti yan. Ang enabling kasi, yung parang tinotolerate mo eh. Kailangan nilang kumain. Yes. Pero hindi dapat pang matagalan yung ganito. Alam mo nangyari? May mga iba ayaw nilang magkatrabaho. Gusto mo malaman kung bakit? Dahil? Kung may trabaho na sila, hindi na sila qualified sa ayuda. Which is sad. Guys, kayo mag-comment kayo kung totoo ba yung sinasabi ko. Kung barangay kapitan ka, chairman ka, nasa ano ka, alam niyo yan eh. Kasi once na nagkaroon ka ng regular na trabaho, tanggal ka na sa listahan. So may mga iba, ayaw nilang umalis doon sa ganung klaseng. Pero napakahirap kung nandun ka parati. Pero ito nga, kung titignan mo, kung bakit hindi matanggal ang ayuda, dahil nga sa lumang sistema. Yes. Pag ako nagbibigay sa iyo ng ayuda, kanino kami utang na loob? Sa'yo. So, sunod na, halalan. Alam na yon. Matik na yon. Oo. So, yun yung vicious system eh. Ang kailangan na sinasabi ni Jack, yung magkaroon tayo ng empowerment na, yun nga, yung kasabihan na, bigyan mo ang isang tao ng isang pirasong isda, mabubuhay na isang araw. Pero kung turuan mo silang mangisda, mabubuhay silang panghabang buhay. Ay, grabe. Ito lang kung makikita mo, yun nga, yung pananaw na yon sa isang taong katulad ni Jack na sabihin natin, hindi nakapagtapos, di ba? Hindi ko naman inaano. Ako rin, hindi rin ako nakapagtapos eh. Pero para sa atin, napaka-totoo ng ganong klaseng problema. I think this is a social issue siya eh. Agree? Yeah, totally. Ano pa yung nakikita mo pang mga sistema sa ating bansa na kailangan ma-improve aside from that? Kung saang aspect? Yeah, like for example, bakit kayong transportation system ng ibang bansa? Diba, napakaayos. Napakaayos. Diba, meron silang mass transport system, konektado lahat, hindi mo kailangan ng sasakyan para ikaw ay makapunta. Pero dito, di ba yung sistema natin hindi maayos? Ito kasi ang nangyayari. We have consultants, stockholders, sobrang daming mga taong nag-iisip para gawing progresibo tong bansa natin. Ang dami na binabayaran yung mga yan. Pero nagiging ending pa rin natin, ayuda. Kasi yun yung pinakamabilis gawin eh. Ang point ko is, bakit hindi tayo magkaroon ng system wherein yung mga tao makakahanap ng mas malaking oportunidad. For example, ba't tayo nagsisiksikan dito sa Metro Manila? Bakit sobrang traffic sa Metro Manila? Lahat nandito eh. Lahat ng mga headquarters, main offices, nandito lahat sa Manila. Kung bibigyan natin ng pagkakataon yung ibang probinsya na umunlad din,
makapagbigay din ng trabaho, ba't papupunta ng Manila yung mga yan? Yun nga yung, di ba, pinamungkahi ng ano? Federalism. Oo. It takes time. Yes. Kasi dadaan pa yan sa Oo. pagbago ng constitution. My point is, sa current constitution natin, pwede naman natin gawin yun eh. Paano? Let us empower them. Yes. Yung budget, yun ang i-revise natin. Kasi lahat nang gagaling yung budget sa national government eh. Bago makarating sa provincial and municipal level yan, buwan! At saka ubus na. Di ba? Yung procurement pa natin, napakabagal. Ay, syempre kasi para hindi daw magkaroon ng korupsyon, di ba? Kaya ang tagal ng proseso. Yun yan, para daw maiwasan ng korupsyon. Pero di ba sa nangyari sa flood control, may kasabwat sa ganitong agency, may kasabwat sa ganitong agency para ma-release ng mabilis yung budget. Itong agency na to, pipirma lang. So, nakakrack eh. Nasisira pa rin yung system eh. So, I think we need to change the system para mas magkaroon ng maayos na flow. Mapunta tayo sa iba. Pera naman since ang major topic natin is pera. Yung unang malaking mong kinita, saan mo dinala? Eto, wala tong filter. Pinag-down ko ng kotse. Okay. Wow. That was one of my biggest YouTube earnings. YouTube. Kumikita ka sa YouTube. Before. Ngayon hindi na. Medyo tulog na yung YouTube ko. Ay, di buhayin mo. Oo, sana. Hopefully. Yeah. Nung nagsimula ka naman kumita na, bago ba yung lifestyle mo? Hindi agad. Okay, that's Hindi good. agad. Kasi okay, balik tayo sa kotse. I was really, pinagtsatsagaan ko yung aking lumang 94 Honda. Bumibigay na yung chassis. Kalakalawang na yung shocks. Huwag mo nakapakan na masyadong malakas. And I'm going to places, gumagawa kami ng mga content na medyo naawa na ako kasi yung hindi niya nakaya yung S-Lex eh. So, sige, palit na tayo sa sasakyan. Lumipat ako ng Vios. Awa ng Diyos, tumagal din naman sa akin. And now, I have my third car na. So, did it change? Hindi agad-agad eh. Kasi una, nagbabayad kaming utang. Medyo ginawa ko munang stable yung pagbayad ng tuition ng mga anak ko. Yung food namin, ginawa ko nang ninormalize ko na. Yung mga bills, in-adjust ko na rin, hinaabol ko na rin para nagka-catch up na ako sa bills. Inuna ko yung sa amin muna Necessity. sa family. Oo. Yeah. And then, after that, unti-unti, nag-ipon na ako for my gears. Equipments, cameras. Investment naman yan eh. Yes. Mayroon din akong ganong style sa pagbili ng mga gamit na hindi ako kukuha ng murang gamit. Talaga. Bibili na ako ng mahal na alam kong tatagal na sa akin. Very good. Oo. So, nag-iipon ka naman. Yeah. Isa yung sa mga ikukonsulta ko sa'yo. Kasi ako okay, I love sneakers. Oh, witness. Mahilig ako sa sneakers talaga. Pag napunta ako sa Foot Locker, talaga mag-aaway tayo. Hindi ako lalabas na wala akong dala. So, may mga ganun akong Pero ikaw, kunyari nag-i-sneaker ka, bumibili ka ba for comfort or for fashion? Before fashion, Ngayon? I'm a diehard Jordan fan, so mga Jordan sneakers. Ngayon medyo comfort na kasi medyo sumasakit na yung kasukasuan ko. So, best naman, let's talk about best financial decision you've ever made na, grabe to, tapos nag-grow pa yung pera. Ano yung pinaka-best? May interesting story to. Nagkaroon ako ng problem with tax. So I talked to my accountant, anong kailangan kong gawin, ganyan-ganyan. Sabi niya, sir, kuha tayo ng office. Hindi ko afford ng office. So sabi niya, bakit di tayo kumuha ng bahay? So parang, ting! Sabi ko, why don't we get a house? Invite out yun, parang gano'n. Yeah, something like that. Oo. And then magagamit ko yung house as a content area kung saan pwede ako gumawa ng content, makapag-shoot, Tama. nang hindi ko na kailangan magpunta ng location and rent the location. Exactly. So, kumuha ako ng bahay. So, I think isa yun sa mga decision na nagawa ko kasi mas naging maluwag yung flow ng budget. Hindi na ako nahirapan na, punta tayo sa ganito. So, yung nakuha kong property, medyo malaki na siya, na flexible na siya sa kahit anong content na gawin ko. At saka hindi lang yan, kung mag-open ka man ng aircon, nasa bahay ka. Yes. Di ba kasama yung mo? Yeah, Di ba? That's good. So far yun pa lang. Hindi pa naman ako milyonaryo. O hindi pa naman ganun karami ang na-earn ko. So, nandun pa lang ako sa stage of building my career, if I can put it that way. Sige, worst financial decision. Mayabang ako eh. So yun, di baling wala tayong pera, makabili lang ng Jordans. Yeah. Before yan may gold bracelet pa ako. Lakad, swag, everything. Then makikita mo ngayon naka-display.
Then makikita mo na lang yung swelas bumaklas na. Wala na siyang value, di ba? So, Yeah. Oh, kasi yung mga sapatos, kapatid, pagka pinatagal nyo yan, na hindi nyo nagagamit, dumulutong yan. oo, lalo na pag hindi tama yung storage. Oo nga, lalo na sa mainit, di ba? Yes, Oo. Yeah. So ito, do you believe in the saying, experience is the best teacher? Or learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher? Ano sa palagay mo ang mas tama? Kasi sa akin nangyari both eh. So, experience ko sarili, maraming naituro din sa akin. But at the same time, yung nakikita ko rin sa iba na, hindi ko gagawin yan. So, I think, kumbaga balanse lang din. Kayo, ikaw nakikinig na nanood, sa palagay mo, anong mas bagay sa'yo? Pero ako, kung pagpipiliin ako, I will choose number 2. Learning from others. Oo, kunyari papasok ako talaga sa content creation at kailangan ko ng guidance and everything, yun, ikaw unang kakausapin ko. Hindi kasi, bakit ako magta-trial and error? Yeah. Oo, tama naman. Di ba sabi, Chinky, ba't mo ba ginagawa yan? Hindi naman mag-work yan. Oo. Na-realize ko yung sinasabi mo na yan ngayon. Kasi ako, trial and error ako eh. Hindi eh. Kasi, like for example, uy, pare notorious dyan yung may hold-upan dyan parati. Huwag ka na dumaan dyan. Hindi gusto ko ma-experience. Katangahan na lang siguro yun, di ba? Yeah. Oo. So, parang sa akin, especially kung nagkakaedad tayo, that's one thing you cannot afford. Especially when it comes to money and investment. Ito na siguro ang last question ko about pera. Kung tumigil ang kita mo ngayon, kasi dalawang income yan guys. Isang active, isang passive. Yes. Active, trabaho ka, sweldo ka. Oo. O, kunyari, may project ka, kumita ka ng kalahating milyon, di ba? Active income yan. Ang passive income, ang ibig sabihin yan, kahit di ka na nagtatrabaho, may pumapasok pang pera sa'yo. Yeah. So, what if mawala si active income today? May papasok pang passive income para sa'yo. Meron, pero hindi ganun kalaki. It will still require me to work. Yun nga. And thank you sa episode mo na to. Marami rin ako natutunan at na-realize along the way. So, lately na lang din nang na-realize ko na yung mga dumaan sa aking pera, if gumamit ako ng konting utak, inuna ko kasi yabang eh. Huwag niyo akong tularan. Oo. Inuna ko kasi yung ganun eh. Masyado akong drastic pagdating sa ganun. If lahat ng dumaan sa aking pera is inayos ko yung decision making pagdating sa paggastos, baka medyo maluwag-luwag pa ako ngayon. But maybe yun nga, dahil nga sa mga experience and awa ng Diyos, nabibigyan natin ng konting justice. Yeah. Siguro, Jack, personal question lang to, no? If I'm going to give you an opportunity to coach you and guide you with your personal finance, magiging open ka ba? Why not? Of course. Who would not take that opportunity? Di ba? Hindi, kasi I don't want to assume eh. Nagigets mo? Ayoko yung tinatawag na unsolicited, ba't mo pinapakilaman? Okay naman ako. Yeah. Again, ayoko manghimasok, no? I don't think I will be in this position right now if someone did not coach and mentor me to do what I'm doing. Short story lang to. Alam mo ba yung YouTube channel ko in 2019 was dead? 100,000. 100,000 Subscribers. Yes. Dead, flatline. Then YouTube Singapore gave me a call. Nag-email sa akin, do you want to go to our program? We have a 12-week coaching program na one-on-one for 12 hours, 1 hour per session. Will you be open to go through that? So I went through that. That was 2019. 2020 in-implement ko yung idea. So to cut the long story short, from 20 to 2025, ngayon, 3+ million. Nagigets mo? Yeah. Pero kung wala yun, siguro hanggang ngayon, 100,000 plus, hindi ako lalaki. Kaya nga, dito pumapasok yung naintindihan ko na talagang, kahit ano sipag at tiyaga mo, kung mali ang ginagawa mo, hindi siya makukuha sa sipag at tiyaga. Pero dapat may tama kang karunungan at tama kang diskarte. So if you're out there right now and you're struggling with finances, masipag ka, matyaga ka, ginagawa hanggang ngayon, wala ka pa. Diba? Malaking kinikita mo, pero ubos pa rin. So if you want me to coach and guide you, again, this is not for all. And number 2, this is not for free. Bakit? Kasi kung free, alam mo mangyayari? Maraming mag-enroll pero hindi pupunta. True. Kasi walang commitment. Oo. Hihintayin na lang nila yung certificate. Yeah. So if you are interested, just type coach me sa comment section and I will send you a form. Fill up mo yung form and let's see kung fit tayo. Kasi kung hindi tayo fit, wag na lang, di ba? Question, sa ating lipunan, ano mas delikado? Yung mga mamamayan na tahimik o maingay na content creator? Mas delikado mga mamamayan na tahimik. Kasi ang mga content creator na may ingay, madalas nabibili ang boses yan eh. Kaya maingay yan eh. Maraming mga content creator na magsasabi, ganito, ganyan, blah, 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 loud, ganyan. Pero at the end of the may day, allowance yan, no? tumatanggap yan eh. Pero tahimik na mamamayan, nakakaintindihan. At darating ang time na kapag puno na ang salop, kakagat na yan. Grabe, no? Delikado ang tahimik na mamamayan.
Kaya, pwede mong lait-laitin yan ngayon, pwede mong away-awayin yan ngayon, pwede mong apihin yan ngayon kung makapangyarihan kang tao, pero pagdating ng eleksyon, maniningil yan. Yun yung exactly nangyari nung huling eleksyon. Eh. Hindi inaasahan. Yeah. Diba? Na may pumasok na dalawa. Na talagang black horse na black horse. Oo. Sa panahon ngayon, sino mas may kapangyarihan? Yung may posisyon o yung may audience? Napaka-tricky ng tanong mo ha. But kasi yung mga nasa posisyon, meron silang kapangyarihan because kaya nilang mag-fund. Kaya nilang magbayad kasi nasa posisyon sila. Tama. Kaya nilang mag-dictate. Pero yung nasa audience, kaya rin nila mag-dictate. At delikado pag sila ang nag-dictate. Yeah. So I think parehas. Pero hindi pwede kasing mawala yung responsibility. Hindi porket may audience ka, you can say whatever you want na susunod yung audience mo. Kumbaga, kailangan mo rin maging responsable na, oo, you are blessed with millions of audience, but at the same time, may kaakibat siyang obligasyon at responsibilidad na yung sinasabi mo, kailangan napapanindigan mo. Kaya ang sinabi ni Spider-Man, di ba, sa movie, Yeah, with great power, comes. great responsibility. Kaya kung may isang bagay kang gustong sabihin sa mga taong natatawa sa content mo, ano ngayon? Tumawa ka lang ng tumawa. Kung natatawa ka sa content ko, good. But please, habang tumatawa ka, mag-isip ka rin. Wow. Oo. Ang lalim nun, ha? Kasi pwedeng binibigay ko sa iyo yung truth sa pamamagitan ng pagtawa, but at the same time, I'm showing you the big picture sa pamamagitan din ng pagtawa. So tumawa ka, but at the same time, mag-isip ka. Galing. I like that line. Nung seryoso ako, parang pwede maging tagline yan eh. Tumawa ka, Pero mag-isip ka. that's powerful. Sa likod ng lahat ng views at content, ano yung paninindigan mo na hindi mo kayang ibenta kahit magkano hindi mo ipapalit? Hindi ko ibebenta yung kalayaan ko magsalita. Kasi ito yung bagay na sa palagay ko magdi-define ng agenda ko, ng personality ko, at balang araw ng legacy ko. Pwede kong ibenta yung boses ko to give comfort para sa akin. Makabili ako ng maraming Jordans. You know, magkaroon ako sports car. But at the end of the day, I will look at myself hindi na bilang creator, pero bilang instrumento na lang ng ibang tao. And I don't want that. Ayaw mo magpagamit. Ayoko magpagamit. Pwede tayong mag-collab. If you want, we can talk. You wanna do business with me? No problem. Pero ayokong didiktahan yung kalayaan ko sa pagsasalita. So, we can work things out. I can adjust. Pwede ako magpalit ng format. Pwede akong tumanggap ng kritisismo mula sa ibang tao. Pwede ako mag-adjust according sa gusto ng audience ko. But yung kalayaan ko sa pagsasalita, hindi ko siya pwedeng ibenta kasi kasabay na nun yung prinsipyo ko na. Wow, that's heavy. So ngayon, challenge ko muna kita mag-ipon. Oo, para ano naman, para sa anak mo rin to. Okay. Alam mo na ba itong ipon challenge na ito? Hindi pa. No, start tayo sa 20 pesos. Shadan mo lang siya. Kunyari, nag-drop ka ng 5. Okay. 20. Shadan mo, lalagay mo yung barya dito. Dito. Oo, barya dito. Tapos Okay. perang papel dito, bilog. Okay. Pagkatapos ng 20, you go to 50, 200. Pag napuno mo tong challenge, may 60,000 ka. Kasya yung 60K dito? Kasya 60K. Okay. Dami na nagagawa nito. Okay. Don't forget what are you saving for at saka para saan. Okay. Okay, so yan. Okay. Tapos meron din tayong ipon cards dito. Wow, ipon cards. Ito ipon cards para... Teka, dapat to isi-seal. Oh, may seal yan. Ito may seal siya Oo, rito. may Okay. sticker na yan. Okay. Tapos ito, pipili ka lang card everyday. Kuha ka ng isang card. Okay, pili ako ng isang card. Okay, here we Then, go. Basa. Galanteng Partner Challenge. Ang maghuhulog ng savings sa ipon box mo ay si jowa, asawa ko. Kung nanonood asawa ko, okay, taya ka. Lambingin mo siya na magbigay ng malaki para mas malaki rin ang maipon mo. Kung single ka, maghulog ng 150. Di ba? Okay to Araw-araw, meron kayong sa bahay. Ipon cards. Ng anak nyo. Di ba? Okay. It's a game. Tapos Okay. yung buong set ko ng books, yeah. I'll give you yung Yayamanin book collection. Yayamanin book. Oo, collection sa anak mo. At the same time, itong latest book ko, 10 utos para pera di maubos. 10 utos para ang pera ay di maubos. Ano siya parang guidance siya. Aha. Like for example, 10 utos bago ka magnegosyo. Autographed na yan. Oo, bago magnegosyo, 10 utos bago mag-invest. Sige, isang pasada lang natin sa... May plano mo ka bang magnegosyo? Yeah, of course. Number 1, Number 1, never start something you don't understand. pag hindi mo naintindihan, huwag basukan. Of course, Number 2, papasok sa negosyong hindi mo love. Never borrow when you are starting your business. huwag ka mangungutang pag nag-umpisa ka. Yan, ugali ng nanay ko yan noon. Alam mo bakit?
Kasi since di ka familiar, ang chances mo na kumita mababa. Oo, Nung wala na, nagbabayad ka pa ng utang. Oo, yan. Buti na lang, hindi na nagbubumbay nanay ko. Dati sa Mumbai, kumukuha na po ng nanay ko eh. Oh, Okay. one last, number 3. Number 3, never get into business with friends and relatives without an agreement. True. Yun. Oo. So, ito yung mga guys na gusto nyo maiwasan ng mga pagkakamali, nandun na. Kasi again, experience is not only the best teacher but learning from other people's mistakes. Yes. Oo. So, to close our session, alam mo, you're so multi-talented. Thank you, sir. Paano ka makokontakt at ano yung services na ino-offer mo? Okay. Gusto ko lang i-clarify, the Jack Logan thing is sort of parang hobby ko lang siya talaga. Passion This is a project. passion. Ano lang siya, it's my way of just saying what I want to say and keeping the page kasi sayang naman. But my profession talaga is really filming. Doon talaga ako kumikita. Sa pagsusulat, sa pagdidirect, sa pagpoproduce ng mga materials para sa iba't ibang tao, kumpanya, institusyon. So, you can contact Jack Logan Show. Yun ang username ko, Jack Logan Show, across all social media accounts or platforms. Hanapin nyo lang yung Jack Logan Show na username and you can contact me there. Sa corporate, no? Pwede ka rin kausapin. No? Yes, oh, of course. Yeah. So, there you have it, mga kapatid, no? Always remember, no? Ang tunay na storya ng buhay talaga ay hindi natin pwedeng gawing comedy. Kasi it involves peoples, it involves lives, it involves real problems. So, napakahalaga na kailangan po natin na mamulat sa katotohanan na kailangan rin tayong baguhin sa ating sarili. Pero wag natin kalimutan na tumawa. Kaya nga, ano sinabi mo ulit? Tumawa ka, pero mag-isip ka. Tumawa ka, pero mag-isip ka. Huwag natin kalimutan na sundan si Jack Logan sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, at lahat ng kanyang mga social media. At tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. I was thinking day and night how to protect that money for it to be... So ano yung turnaround? Ano yung parang nagsabi na, oy, ang dali lang. Everything was really okay that time. Pero ako personally nagkaroon ng downfall. I was... Napansin mo ba na yung talagang pinaka-concern mo talaga is fear? Yes. And the opposite spirit of fear is faith eh. Parang, Lord, kung ito lang din yung buhay na ibibigay mo sa akin despite of what we have, pero ganito ako kalugmok na hindi ko siya na-enjoy, huwag na lang. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.